Sa dami ng tao sa mundo, madali tayong makaramdam na tayo'y walang halaga. Parang isa lang tayo sa libu-libong nagdadasal, umiiyak, humihiling. Pero ang pahayag ni Jesus ay malinaw. Kilala niya tayo, isa-isa, personal at malalim. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay assured. Sa panahon natin ngayon, tila napakahirap maging siguradong sigurado sa kahit ano. Ang trabaho, ang relasyon, kalusugan, kinabukasan, lahat ay tila panandalian at pabago-bago. Ngunit sa Ebanghelyo, mula kay San Juan, ipinakita ni Jesus ang isang uri ng kasiguraduhan na hindi nagbabago. Ang kasiguraduhan ng pag-aari, pag-aalaga, at pagliligtas ng Diyos. Kaya't ang salitang ating pinagninilayan ngayong araw na ito ay sigurado. Sabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin." Sa dami ng tao sa mundo, madali tayong makaramdam na tayo'y walang halaga. Parang isa lang tayo sa libu-libong nagdarasal, umiiyak, humihiling. Pero ang pahayag ni Jesus ay napakalinaw. Kilala niya tayo, isa-isa, personal at malalim. Hindi lang niya alam ang pangalan mo, alam niya ang puso mo. Ang takot mo, ang hirap mo, ang mga tanong mo, lahat yan ay hindi lingid sa Kanya. At bilang Kanyang tupa, siguradong hindi ka nawawala sa Kanyang paningin. Sabi pa niya, "Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak." Ito ang kasiguruhan na wala sa mundo. Kahit anong insurance plan, kahit gaano ka kayaman, walang makapagbibigay ng garantiya ng buhay na walang hanggan. Tanging si Kristo lamang. At ang regalong ito ay hindi lang para sa hinaharap. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula ngayon kapag tinanggap natin siya, sinusundan siya, at namumuhay sa kanyang biyaya. Hindi niya sinabing bibigyan ko sila ng tsansa, kundi binibigyan ko sila ng buhay. Ito ay tiyak, hindi posibilidad, kundi pangako. At ito ang pinakamatamis. Walang makaaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Ang aking Ama ay mas makapangyarihan sa lahat at walang makaaagaw sa kanila mula sa kamay ng Ama. Ilang beses na ba tayong
natakot na mawala sa Diyos. Na baka ang ating kasalanan, kahinaan o kabiguan ay sapat para mawalan tayo ng halaga sa Kanya. Ngunit ang sinasabi ni Jesus ngayon ay isang pangakong nagbibigay kapanatagan. Walang makaaagaw sa atin mula sa kamay niya. Hindi kasalanan, hindi problema, hindi kalungkutan, hindi kahit si Satanas. Tayo ay hawak ng Diyos. At walang puwersa ang mas makapangyarihan sa Kanyang kamay. Ngayong araw, tinatawagan tayo ni Jesus na mamuhay ng may pananalig sa katiyakan ng Kanyang pag-ibig. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Pero ito ang tiyak. Tayo ay Kanyang kilala. Tayo ay Kanyang inaalagaan. Tayo ay may buhay na walang hanggan sa piling niya. At walang makaaagaw sa atin mula sa Kanyang kamay. Kung ito ang ating pinanghahawakan, hindi tayo madaling matitinag. Hindi tayo madadala ng takot. At kahit anong mangyari, alam natin, nasa kamay tayo ng Diyos. Ligtas, mahal, at sigurado. Mga kapatid, huwag tayong mamuhay sa duda. Hindi natin hawak ang bukas, pero hawak tayo ng Diyos. At kapag siya ang humahawak sa atin, tayo ay ligtas, tayo ay sapat, at tayo ay sigurado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pangakong hindi mo kami kailanman bibitawan. Turuan mo kaming mamuhay sa katiyakan ng iyong pag-ibig. Alisin mo ang aming takot at palitan mo ito ng tiwala. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, sapagkat alam naming nasa kamay mo ang lahat, kami, ligtas at sigurado. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe, nagaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya.
Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.